Maayong adlaw, aniya na po ang inyong programa, ang Tatak K. Datos sa Department of Health nagsugyot nga nagkataas ang ihap sa malnutrisyon sa mga batang nag-edad usa ka tuig hangtod 8 anyos. Sagad kanila, nagkulang sa sustansya sa calcium, carbohydrates ug protina nga maoy motabang sa ilang abtik ug himsog nga pagtubo. Busa karong adlaw, kita nang apud-apud ug gatas ug lugaw sa mga bata dinhi sa Kabakan, Barangay 76-8, alang sa pag-abag sa ilang nutrisyon nga panginahanglan. Nang hinaot kita nga pinaagi niini makadungag kining gatas ug lugaw sa ilang maayong nutrisyon. Importante gyud ang gatas para sa kong mga anak ba para sila ang ilang lawas maulian sa tungod sa kakwan vitamins mga kuanana pangpadungag og bitamina sa bata. Importante ang gatas sa atong panglawas para mudako og mo bright. Magpadayon ng among pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalagmana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalagmana. Higala may ngadlaw, inyong alagad Saldi Chato diya sa atong laing hugna sa atong tulumanon kalambuan daratanan nga matod sa mga impormasyon, isyu mga butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa, uban na kami sa ka-oras diri sa atong programa, ang Kalambuan Daratanan. Ako ka-partner, Bert Galiasas. Yes, kaubang sal, ug mayong adlaw sa to ang mga suking tigtanaw diri sa programa Kalambuan Daratanan. Pwede Bert, no sabi atong dapat iskutan aron masayod ang katawhan diri sa atong tulumanon. Okay, kaubang sal, no? Isgutan na usab nato ug ipangutana sa to ang bisita karon nga unsa nay update dito sa Congress. Og syempre ato sab nga tukion kining may kalabutan ining RH bill dito sa Kongreso kung unsa nay kahimtang. Og kining manifesto against sa RH bill dito usab sa Kongreso kaubang sal. Og syempre kining anti-poverty, no? Nga diin pagapunduhan daw kini kung mahinayon kining RH bill og 3 billion pesos og ato pong ipasupot ang mga pangutana nga nagagikan sa mga nagkadayang barangay diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Ang tanan inyo kining masayaran, siyempre agatong congressman sa atong distrito, Congressman Carlo Nograles sa atong kauban sa Kalambuan Daratanan. Sir? Yes, mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Bitoy ug sa tanan natong tigtanaw sa atong programa ang Kalambuan Daratanan, mayong adlaw ninyong tanan. Okay, Bert, una tamangutan na ngadto sa unang mga sikutanan nato diri sa atong Kalambuan Daratanan. Congressman Carlo Nograles tuguti kami kay ang katawhan na ginaminam sa pagkasayod gayod nga nanganak na ang imong asawa sa unang anak ninyong babae. Yes. Unsa may gibati ni Congressman Carlo Nograles isip amahan sa unang anak na babae? Siyempre, lipay kayo ug dalang kulba pod. Kay siyempre wala gyud ko'y experience magngalaga og babae nga anak. So, pero ingon lagi daw nila basta babae ang imong anak, swerte daw kayo kay malambing daw. Nya, pero dala laging kulba kay after 15 years diya na ta sinanay manligaw-ligaw diha nga sakit ng atong maglabad ng atong ulo ani. Pero sige lang 15 years from now pa man. So enjoy usa nato kining first babae nga anak nato. And of course first babae nga apo para sa parehong side sa lolo lola. So lipay kaayo mi. Of course na healthy and lipay pud mi na successful pud ang pag-deliver and okay pud si Marga. So of course, dako kayong blessing, no? So, pasalamaton kayo mi sa kay Tasan. And pasalamaton pud mi na healthy ang among baby. Congressman Carlo Nograles, padayon sa nato sa mga medyo nga gaan nga mga pangutana. Una tamo adto sa medyo sensitibo nga mga isyong butang sa syudad o sa nasod. Gusto ming magisayod kung kinsa bay magbuot o kung unsa gyud ang ipangalan sa inyong mga anak. Okay. Shared responsibility. Magsabot kami. Pero kung nagapangalan mi sa among anak, kinahanglan na meaning. So katong eldest namo, ang iyang pangalan is
Carlos Mateo. So ang meaning niya na is strong gift of God. Niya. Ang sunod na mo, Christian Massimo. So ang meaning po niya na is the greatest follower of Christ. Ana. Then kining baby namo nga babae, ang iyang pangalan is Katarina Micael, which means pure like the image of God. Ana. So ang tanang mga pangalan na meaning. Lagi meaning. At least nahibalo gyud ang katawan gikan sa imuha. Dili ko musulti nga ang akong misis amoy nagabot. share. Ginasabutan na. Mo wala na kang ipabutan na una tangan to sa mga abutan issue. Okay. So at least nahibaw na to nga kanaday nga mga pangalan do na gyud kanay mga meaning. Pero sumpayan ako imuhang mga mga pangutana kaubang Zal. Sayod mi congressman nga ang lolo sa maong bata nga imuhang amahan nga si kanhi Speaker Boy Nograles mas excited, no? Siya ang pinaka-excited sa mas tanan. excited siya sa maong paggawas sa imuhang anak nga babae. O naabay kung naaba siya pagkahimugso sa maong baby o unsay iyahang nasulti. Ang first niya nga pulong diha sa maong Yes, na siya to, Yes, sir. dito sa ospital. Nang first siyang gisulti, spoil lagi daw niya. Wow. Panggaon daw niya eksakto. O niya declared na mahimo siyang spoiled sa lolo. So man gyud na siguro mao nang karapatan sa usa ka lolo. Lagi kay So murag gi-declare na gyud niya na mao nang mahitabo. So pasensyahan na lang lagi daw. Mao lagi po natong gipangutana sa unahan na kaubangsal nga mas palangga lagi gyud daw sa lolo. Nang panggaon lagi daw sakto. So Okay. ambot na lang nya kami magdisiplina, no? Sayon ka yung trabaho sa lolo. Okay. Sir, balhintas sa mga pangutana kaubangsal. Nubinta ka adlaw na lang una mo abot ang Pasko. Unsay bay mga dagway karon sa kalendaryo diya sa Kongreso sa pagpahinapos sa tuig, Congressman Carlos? Well, first of all, kinalang tapuson yun namang budget, no? Okay. Kaya nabiling pa man ang third reading. So, kining pagbalik unta namo, dapat hisgutan namo kining mga proposed amendments sa budget. Kay napass naman siya sa second reading, pero pwede daw kuno mi magpasar og kining mga proposed amendments sa budget. So, mao nang isulod karon kining mga protesta sa mga state universities, nagapangayo sila og dugang budget para sa state universities kay kabalo sila na doon na pay panahon nga bag-ohon nato or ma-realign ang budget kay ang pagpasar namo sa second reading subject man pud kana sa mga revisions dito or mga changes sa budget. So umaasa ang atong mga kabataan nga nag-eskwela sa mga state universities and colleges na mausab pa nato or madugangan pa nato ang budget nila sa ilang mga state universities, no? So, that's what we need to do to pass the budget in third and final reading. Then karon na ay humihong ay mga chismis nga gusto daw nila nga tapuson pud ang RH bill. So, depende pud kana, no? Kay daghan palagi ang mag-interpellate. Then ikatulo na pay mga amendments sa AMLA, Anti-Money Laundering Act, na ginapropose pud. Then of course katong mga priority bills ni presidente. And of course, ang mga local bills po sa laylay mga congressmen. So gusto na mo matapos kini before October 15, kay mag-break mi sa October 15, pero mobalik na po mi sa November 15, no, or November 14. And then from November 14 up to December 15. So naay another 1 month after. So murag kini na lang ang nabilin nga schedule namo before matapos ang tuig 2011. Usa sa pinakainit nga issue karon kining kabahin sa reproductive health bill, Congressman Carlo, nga naa sa Kongreso. Congressman Carlo, ang national chairperson sa Democratic Socialist Women's of the Philippines, nga si Elizabeth Angciuco, nagkanayon nga di pa lamang dugay nga ilang gidadahuman gyud nga iboto sa Kongreso ang RH bill isip nga pinaskuhan ngadto sa Malacañang. Doon na ba'y nasayran si DSWP chairperson ang Angciuco, Congressman Carlo, nga wa masayri sa katawhang diri sa atong nasod sa Pilipinas. Abot lang kung matawag po natong Christmas gift kini. Kay siyempre, ang Christmas, mao ni ang pagkatao ni Jesucristo, di ba? O niya,
So birth ang atong ginahisgutan. Correct. Unyang RH bill ang ginahisgutan ang kontra Anti-birth. sa birth. So Anti-birth. amot kung maayong Christmas gift pud kana siya, no, karong Pasko. Pero posibleng pagbotohan kana siya before Christmas. Posibleng dili. Kay sama sa akong gingon, napatay mga local bills, napay mga uban na mga bills na gina-prioritize pud nato. And of course, we have to remember na doon na pa'y 40 ka mga kongresista na nag-reserve sa ilang right na mag-question or mag-interpellate sa RH bill. So depende ka na kung doon na pa ba'y panahon na matapos ang 40 ka mga kongresista. Pero kung gusto lagi nilang pagbotohan before December, before may mag-break sa December, wala may problema. Kana lamang, siyempre, kung arangkadahin nila, basing na ay masagasaan na ubang mga kongresista na gusto pa mag-interpellate. Kato lang ang question. Kay murag, nawadaan sila og kining right nila to ang ilang katungod na mag-question, di ba? And isip kongresista, representante sa katauhan, mo man ang ilang katungod na mag-question. So, basig na ay mga maligsan diha ng mga kongresista. Nya ang gusto man gyud nato is due process dinhi sa pagpasa sa kapalaod. But sa among bahin po, kung gusto natong pagbotohan before December 15, okay lang, wala may problema, di ba? Kay kami confident man pud mi na pag-abot diha sa House of Representatives na man pud mi numero ay para aron og mapatay ang RH bill diha sa House of Representatives palangdaan. Matod ni Miss Asyoko sa pagkipulong sa media, nga nahuptan na daw sa pundok sa pro-RH bill ang igong gingon nga gidaghanon sa nga boto aron nga hingpit gyud nga mahimong balaod kining controversial nga balaod nun. Doon na kabay igong kaugalingong pangagpas o ihap agig pagsupak sa gingon ni Miss Asyoko Congressman. Yes, kasi sa amin, ang bilang namin, kami ang lamang. Lamang. Oh. Sila, ang bilang nila, sila ang lamang. So, depende lagi ka na, sama sa akong giingon, na ibang mga kongresista, kung imong silang pangutanon, unsa bay boto nimo sa RH bill, ang tubag nila is, ikaw, unsa may imong boto. So, murag play safe po ang bandiha. Then, doon na po yung mga ginatawag na undecided. Wala pa makadesisyon. Kung imong pangutanon, ingon sila na, wala pa man ko makadesisyon kong, or ako pang ginastudyohan ang RH bill, or ako pang paminaw usa ko sa mga debate, sa mga deliberations, usa ko magdesisyon. Or magdesisyon na lang ko pag-abot sa panahon na kinahanglan na gyud pagdesisyonan. Pero doon na po yung mga ubang mga kongresista na mo ingon pod na mas maayo unta na dili nato pagbutuhan kini tungod kay murag nakaguba sa relasyon sa mga kongresista, nakaguba sa relasyon sa gobyerno sa ubang mga sektor, nakaguba sa relasyon sa ubang mga tao na nakikidebate regarding sa RH bill. So, napoy ingon-ana po ng mga opinion sa ubang kongresista. So, dili gyud di mo makuha ang eksaktong numero. Pero kami sa among pag-ihap, nakuha ang nakita namo na ang kadaghanan sa mga kongresista sa House of Representatives is supak sa RH bill. Abot sa ilang sa version po dito sa pro-RH naman po, sila po, ayun daw po nila na napod sila yung numero. Okay? Pero that's why we will never know until magkaroon og final voting. Kaya lagi, lain-lain ang mga tubag sa ubang mga kongresista. So, dili ka nang ingon na hardcore yun ang uban. Ang uban hardcore, ang uban soft pa. Sa ato pa, wala pa makadesisyon o kanang final na decision. So, we will never know until the last minute yun. So, sa pagkakaroon, muraga na anak pa yun ka bagsal, no? Yes. Yan, napay mga swing vote diha, napay mga uban na wala, na murag nag-obserba pa, tanaw pa, sabay. So, kayang masway pa ang uban. So, walay makasiguro. Okay. So, Congressman Carlos, sir, no, nakasabot mi ko na mausab ang ihap sa mamahimong butuhay unya kung iusos Malacañang ang iyang gamhanang kamot diya sa balay balaod nun. O sayot pud mi nga, excuse me, nga ginasuportahan yun ni Presidente Aquino ang RH bill. Mauyon ka ba, Congressman Carlos, sir, nga ang suporta sa Presidente makahatag o kadaugan sa mga pro-RH bill sa ilang kampanya pabor sa RH bill, Congressman Carlos, sir? Well, doon ay factor tingali na gina-prioritize daw kuno or
murag na ay pabor ang Malacañang sa RH bill. So naay gamay nga factor. Pero dili pud ta makasulti na bugat siya nga factor in terms sa pag-abot sa putuhan. Tungod kay kining RH bill, magkinihan lang magud kini og kanang conscience vote, di ba? Pagboto nimo base sa imong konsensya. Kay labi na kung mugawas na kining mga debate, mahibaw-an na sa mga kongresista kung unsa ang mga pros and cons sa RH bill. Imposible na dili ni siya modulot sa konsensya sa mga kongresista. Kaya dunay mga punto, dunay mga points, dunay mga arguments na makapenetrate yun sa conscience sa atong mga congressmen and congresswomen. So, even if moingon ta na dunay kining factor ang kining pagsuporta sa Malacañang diha sa RH bill, I really believe na when it comes down to it, the congressman or congresswoman will have to vote according to his or her conscience. So, depende ka na sa konsyensya sa atong mga kongresista. Okay. Congressman Carlos, sir, alang sa kasayuran ni atong masusiho, no? Nganong mausab man gyud ang ihap sa bumubuto diha sa Kongreso kung ibuhos na sa Malacañang ang iyang usa ka gatos ka porsyento na suporta sa usa ka balaod sama sa kaso sa pagpostpone sa ARMM election o karon dinhi na pod sa kaso sa RH bill. Well, una sa tanan, siyempre, presidente na siya. Yes. So, kung naisulti ang presidente, of course, doon ay impluensya diretso. Automatic na impluensya ka na sa atong mga public officials, no? Dili lang sa mga kongresista, kundi appeal na ang mga mayors, mga governors, vice mayors, vice governors, appeal na mga councilors. Because that person is the president. Yes. Diba? Gawas niya na, siyempre, he is also a political leader diha sa iyang partido. So, ang partido po niya diha sa Kongreso will have to accede or maybe kanang muyon sila sa kadtong isugo or ipakiusap sa presidente. Kay mao man na siya ang usa sa mga leaders diha sa ilahang party. Then of course na ay koalisyon, di ba? So grupo sa mga lain-laing mga partido na nagasuporta pud sa presidente. Ug para arang ipakita ang ilahang suporta sa presidente, syempre kung dunay ipakiusap ang presidente kabahin sa pagboto sa usa ka balaod or sa usa ka proposed bill, syempre kinahanglan ipakita ang suporta. So lain-laing ang mga factors. Pero para kanako pag-abot sa RH bill, dili dapat mangilabot ang Malacañang kay lagi this is a conscience vote. Boto kini base sa imong konsensya. Yes. Or boto kini base sa imong prinsipyo or boto kini sa base sa imong pagtuo. So your beliefs, your conscience, your principles. So sensitibong topic kining RH, no? It can talk about economics, it can talk about education, it can talk about how to spend your money,